Hello guys, kumusta? Nandito ako sa labas nagtatrabaho, ano? So, sabi ko mag-vlog ako bago ko makalimutan ko ano yung nasa isip ko. So, just kapapasok lang, ibig sabihin yung nabalita, yung kaibigan natin nag-message sa akin, screenshot, Dr. Willie Ong at yung asawa niya inadmit na inamin na nagsasuffer sila pareha sa cancer. So, paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Pareho silang doktor. I mean, siguro sasabihin ng mga haters natin dyan, hindi naman porkit doktor hindi naman true, no? Pero what are the odds na parehas kayo at parehas kayong may cancer, parehas kayong doktor? You have arrived. Dali. Parehas kayo at parehas kayong doktor, tapos parehas din kayo nagka-cancer. Ano yung common denominator? Yan ang gusto ko sabihin. Anong common denominator? Siyempre, yung mga gising na dyan, alam kung ano yun. Pero yung mga in denial, hanggang ngayon, 2026 na, in denial pa rin. Kasi, ano to Turn right onto Cypress Creek, then magandang, ano to example, no? Magandang example. Unang-una, hindi nyo may kakaila at hindi binabalita. Recently, tumaas ang incidence ng cancer, no? Tawag nga nila magkakaroon ng epidemic cancer na eh. So alam din natin kung bakit tumaas ang incidence ng cancer, bakit dumadami ang nagkaka-cancer. Sa amin lang, sa pamilya namin, dalawang tita ko ang recently namatay na. Yung mga tipong, yung isa nga nasa Spain pa eh. Spain, may socialized healthcare doon. Libre magpagamot pero hindi naligtas. Bakit? Kasi hindi to ordinaryong cancer. Turbo cancer. Ano ibig sabihin ng turbo cancer? Once ma-detect na may cancer ka, 1 month or a few weeks, tegi ka na. Wala nang time na magpagamot. Yung tinatawag na turbo cancer, doon sa hindi nakakaalam. Ano ba yung turbo cancer? Turbo, ang bilis eh. Pagka-detect, the following week or a few weeks tegi na. In a quarter mile. And turn tumaas. right onto Granite Ridge Lane. Patay ko nga ito. And tumaas ang ang incidence. Ibig sabihin dumadami. And alam naman natin kung bakit. Pero sige, comment down below bakit dumami ang incidence ng turbo cancer at saka dumami ang mga nai-stroke, myocarditis. Comment down below. Okay? So, yun nga nakakapagtaka kasi, dalawang doktor, mag-asawa at parehong may cancer. Si Doc Willie Ong may sarcoma, form of sarcoma. Yung asawa niya may breast cancer na pinagdadaanan. So, kasi nung nag-aaral ako ng nursing, meron tinatawag na NCP, Nursing Care Plan. No? Pagka may pasyente kami na may cancer, iimbestigahan mo paano nagka-cancer, mahilig ba yung kumain ng ihaw, makain ba yan ng mga sunog-sunog, mga carcinogenic na mahilig ba yung kumain ng tosino, mga ganon ang mga explanation dati no? Pero ngayon ano ba sabihin nyo nga yan. Pero ngayon, ano na ba common denominator ng mga nagkaka-turbo cancer, diba? Tapos, maliban sa parehas silang doktor, syempre, hindi naman may kakaila, meron silang pera. So, ibig sabihin, hindi sila basta kakain ng mga sunog-sunog na barbecue. Baka nga healthy lifestyle pa yung mga yan. Baka nagsasalad pa yan na may Caesar salad dressing, mga Italian dressing pa, mga gano'n, no? All natural. Kasi meron silang pera eh. Diba? Hindi ka naman kakain ng mga tosino galing palengke. Na alam niyo ba yung tosino sa palengke, yung kinikilo na sobrang pula? Dati nakakatakam yun, pero ngayon papaisip ko, daming chemicals ito no? Siguro hindi naman sila kumakain ng mga ganun. Hindi naman nagpupuyat yung mga yan kasi may katulong, diba? Ano ibig sabihin? May gumagawa ng trabaho nila sa bahay. So ibig sabihin, kompleto tulog. Ay mga pa, hindi naman siguro nagiinom ng ala. Yun talaga yun yung kakaibang balita Ibig sabihin, paano nangyari yun? Parehong doktor, mayaman,
Mayaman kasi kumandidato, di ba? Ilang milyon ang ginastos ni Willie Ong nung kumandidato siya. So mayaman sila. Tapos yung YouTube channel ni Doc Willie, milyon din ang kinikita niyan. Di ba? So, anong source? Kunyari, student nurse ako ngayon. Gagawa ko ng nursing care plan. Ano pwede ko ipaliwanag? Bakit nagka-cancer to? Tapos siguro, hindi ko pa tapos yung nursing care plan. Nabaltaan ko na may cancer din yung asawa. Paano yan? What are the odds? Ano yung common denominator? Di ba? So, una ulitin ko, no? I don't find it na dapat pagtawanan sila or kutsain. Ang gusto kong malaman is ano yung source. Yun ang gusto kong kaya ako napapangiti kasi alam naman natin kung ano yung source, hindi lang natin mabanggit kasi alam niyo na, actually yung dating executive ng YouTube na nagsisensor ng ganitong topic, dami daw niyang pinasarang channel, dami niyang dinilit na videos, namatay na a few years ago dahil sa turbo cancer din. Ngayon, ano yung common denominator? Comment down below. Sige, see you next time. Bye.